The Holy Bible. Reading Plan, 11th Day, Tagalog Version. Genesis chapter 28 to 29 and Mark chapter 11. Genesis chapter 28. Ika-28 kabanata. Kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, "Huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan-aram, doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham." Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan-aram, sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at Esau. Muling nag-asawa si Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan-aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan-aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar, at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Nanaginip si Jacob sa Bethel. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit." Maagang bumangon si Jacob. Kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." Genesis chapter 29. Nakarating si Jacob sa bahay ni Laban. Ika-29 na kabanata. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa nakarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siya roon na isang balon
At sa tabi nito ay may 3 pulutong ng tupa na nagpapahinga. Dahil doon kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakpan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pagulungin ang batong nakatakip sa balon. Pagkatapos nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. Ngayon, nagtanong si Jacob sa mga pastol ng tupa, "Mga kaibigan, taga saan kayo?" Sumagot sila, "Taga Haran." Muling nagtanong si Jacob, "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Sumagot sila, "Oo, kilala namin." Nagpatuloy sa pagtatanong si Jacob, "Kumusta na ba siya?" Sumagot sila, "Mabuti naman. Tingnan mo, paparating ang anak niyang si Raquel dito, kasama ang kanilang mga tupa." Sinabi ni Jacob sa kanila, "Napakaaga pa at hindi pa oras para ipunin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol." Sumagot sila, "Hindi namin iyan magagawa kung hindi muna maiipon ang lahat ng tupa. Kung nandito na ang lahat, doon pa lamang namin pagugulungin ang takip na bato para sila'y painumin." Nagsasalita pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, dahil siya ang nagbabantay sa mga ito. Pagkakita ni Jacob kay Raquel na anak ng tiyuhin niyang si Laban na kasama ang mga tupa, pumunta siya sa balon at pinagulong ang bato at pinainom ang mga tupa ng tiyuhin niyang si Laban. Pagkatapos, hinagkan niya si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Anak ako ni Rebeka, kaya pamangkin ako ng iyong ama." Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. Nang marinig ni Laban na nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebeka, agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya. At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay na magkadugo tayo." Naglingkod si Jacob kay Laban dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan na pananatili ni Jacob kina Laban, sinabi ni Laban sa kanya, "Hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad, dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo." May 2 anak na dalaga si Laban. Si Leah ang panganay at si Raquel ang nakababatang kapatid. Mapupungay ang mata ni Leah, pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, "Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon, kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel." Sumagot si Laban, "Mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito." Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, sinabi ni Jacob kay Laban, "Natapos na ang paglilingkod ko sa inyo, kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel para magsama na kami." Pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. At sumiping si Jacob kay Leah. Ibinigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang babae na si Zilpa para maging alipin nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon bakit niloko mo ako?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taon pa." Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban
ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah, kaya niloob niyang magkaanak si Leah. Pero si Raquel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah at nanganak ng lalaki, at pinangalanan niyang Reuben. Dahil sinabi niya, nakita ng Panginoon ang paghihirap ko, at ngayoy tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki, dahil narinig niya na hindi ako minamahal ng aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Simeon. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, ngayon, magiging malapit na sa akin ang aking asawa, dahil 3 na ang anak naming lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Levi. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko ang Panginoon. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Huda. Mula noon, hindi na siya nagkaanak. The Book of Mark chapter 11. 11 kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na sina Jesus sa Jerusalem, tumigil sila sa bundok ng mga Olibo malapit sa mga nayon ng Bethfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali, na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad. Kaya lumakad ang 2 at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan na nakatali sa pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga taong nakatayo roon, Hoy, ano ang ginagawa ninyo riyan? Bakit ninyo kinakalagan ang asno? Sinabi nila ay pinapasabi ni Jesus, kaya pinabayaan na sila ng mga tao. Dinala nila ang asno kay Jesus. Sinapinan nila ng kanilang mga balabal ang likod ng asno at sinakyan ito ni Jesus. Maraming tao ang naglatag ng mga balabal nila sa daan, at ang iba naman ay naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, Purihin ang Diyos! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David. Purihin natin ang Diyos. Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pumunta siya sa templo. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng bagay doon. At dahil sa gumagabi na, pumunta siya sa Betania kasama ang kanyang 12 apostol. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinabukasan, nang umalis sila sa Betania pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, Mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo. Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos, pinangaralan niya ang mga tao roon. Sinabi niya, Hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa? Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan. Nabalitaan ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang ginawa ni Jesus. Kaya humanap sila ng paraan upang mapatay siya. Pero natatakot sila sa kanya dahil hangang-hanga ang mga tao sa kanyang mga turo. Kinagabihan, umalis si Jesus sa Jerusalem kasama ang mga tagasunod niya. Ang aral mula sa namatay na puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na silang muli sa Jerusalem,
Nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari. Kaya sinabi niya, "Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Pagdating nila sa Jerusalem, bumalik si Jesus sa templo. At habang naglalakad siya roon, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong nila si Jesus, "Ano ang autoridad mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Sagutin ninyo ako." Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao. Takot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there.